Opo. Attorney, unahin ko lang itong nangyayari dito sa Senado. Anong tingin po ninyo bilang isang abogado? Ano ang magiging implikasyon ng pagkakaroon po ng dalawang paksyon, itong Gatchalian Block at Cayetano Block? Magulo po at hindi nakakabuti sa ating bansa. Dapat po maging klaro na ang away sa liderato ng Senado. Kasi gaya sa nangyari nung kahapon, hindi alam ng mga witnesses kung sinong grupo ang dapat nilang puntahan. Dahil dalawang nagkiklaim na composing the Blue Ribbon Committee. So napakagulo po ang mga nangyayari ngayon sa Senado. Opo. Sapat ho bang maging rason o batayan ang pagkilala ng Malacanang, ng House of Representatives at ng iba pang mga abogado, mga grupo po ng mga abogado din sa mga paaralan doon sa Gatchalian Block bilang kinikilala nga nila bilang Senate President itong si Win Gatchalian sa halip na si Alan Peter Cayetano, attorney? Sa larangan ng politika, nakakaapekto yon, no? Nakaka-impluwensya yon. Pero sa larangan ng batas, ang Korte Suprema lang ang makakapagsabi kung sino yung tama sa dalawa. Gaya sa akin, sa personal kong tingin, yung grupo ni Senate President Alan Cayetano yung dapat manaig. Pero personal ko lang yun na opinion. Sa mga abogado, may kanya-kanya kaming opinion, pero Korte Suprema lang ang makapagsabi kung sino yung tama. Opo. Kasi gaano ho kalakihan na epekto, attorney, yung mga nagkokomento, bakit nila pinapaboran itong si Senator Win Gatchalian bilang acting Senate President nga, yung IBP mismo nagsalita na dito. Yun yung nagiging rason ng mga nasa bago majority ngayon dyan sa Senado. Yung opinion ng liderato ng IBP ay kanilang personal na opinion. Kung tignan mo yung mga ibang miyembro ng IBP na gaya ko, gaya ni Attorney Torion, iba naman ang aming opinion. Kasama rin ang Dean ng College of Law ng Lasal, Bacolod. Sa kanyang opinion, sa nakita ko sa isang video interview, mas pinapaboran niya ang liderato ni Senator Cayetano. So, kanya-kanyang opinion at ang IBP hindi naman nagkaroon ng eleksyon tungkol sa bagay na yan. Opinion lang yon ng liderato ng IBP. Sa tingin po ninyo, dapat makialam na po ang Korte Suprema sa tensyon o gulo ngayon dyan sa Senado? Hindi lang sa Senado, sa mga malalaking issue. Sana po, no, bilang isang opisyal ng Korte, officer of the court, sana po ang Korte Suprema ay magdesisyon na sa mga issue na nakakaapekto sa pangkalahatang nasyonal na interes. Gaya po yung jurisdiksyon ng ICC, gaya po ang legalidad ng pagpapadala kay former President Duterte sa The Hague, gaya rin po ang hinihinging desisyon ni Senator Bato de la Rosa at yung sa nangyayari ngayon sa Senado. Kailangan po pumasok ang Korte Suprema para magkaroon ng mapayapang solusyon sa mga issue na nakakaapekto sa mga Pilipino. Kasi pag wala pang desisyon ang Korte Suprema, katulad rin sa legalidad ng ginawang investigasyon ng House Committee on Justice ng Kongreso, pag hindi nakailam ang Korte Suprema, mag-aaway-away ang mga Pilipino, magpapagalingan ang mga abogado, may kanya-kanyang opinion ang taong gobyerno at kahit mga vloggers, kanya-kanyang sigawan kung sino yung tama. So, ang makakapagpahupa lang ng tensyon
ay kung merong desisyon na mangyayari. Pero sino po ang gagawa po ng move? Unang gagawa ng move, yung faction po ba ng Cayetano Black o itong Gatchalian Black o yung mga pribadong grupo o iba pang mga grupo na gustong tapusin na ang gulo dyan sa Senado, dyan sa Supreme Court, attorney? Kahit sino sa mga paksyon o kahit yung publiko pwedeng questionin ang nangyayari ngayon sa Senado kasi may public interest nga. At nasa Korte Suprema yan kung kukunin nila ang jurisdiction sa issue na ihaharap sa kanila. Because it now concerns the national interest. Imagine mo pag may magsusulong ng partikular na aksyon o nagkaroon ng violence diyan sa Senado, saka lang papasok ang Korte Suprema, tapos na yung ang nangyari. May masaktan na at may gulo na. Kaya lalo na sa mga issue na meron talagang formal na final sa korte, sana po bilisan na ang pag-aral at pagbigay ng desisyon sa mga national issues. Kasi naniniwala ako na pag meron ng desisyon ng Korte Suprema, susunod naman ang mga Pilipino. Opo. Ang PDP Laban ho ba ay may balak na maghain po ng motion o petisyon dyan po sa Supreme Court para po dito sa nangyayaring gulo dyan sa Senado? Sa aking pagkakaalam, wala. No? Wala. Dahil naniniwala ang PDP Laban na yung challenger, yung iba ng let's say nag-challenge ng liderato ni Senator Cayetano, sila yung maghain ng petisyon kasi sila yung nagcha-challenge ng liderato. Wala sanang problema kung 13 yung boto. Kung 13 yung boto, klarong-klaro sa ligang batas na majority of all members of the Senate, no? Kaso pag mayroong interpretasyon na sasabihin yung bilang ng mga senador instead of 24, 22 lang. At yung botong 12 pwede na. Ano yon? Nasa labas ng konstitusyon yon at kung ano man na yung kanilang justification at kahit may sinite sila na Supreme Court decision na nakabase sa lumang konstitusyon, sila yung challenger. Sila dapat ang maghain ng kaso para questionin ang liderato ni Senator Cayetano. Opo. So ibig sabihin, attorney, hindi po applicable sa present situation po natin yung sinite po nilang jurisprudence o decision po ng Supreme Court, itong Abilino versus Cuenco case, doon po dito sa Gatchalian Black na ito. Yun nga, sa personal kong opinion, magkaiba. Pag tinignan mo yung 1935 Constitution compared sa 1987 Constitution, sa 1935 Constitution, walang ginamit na word na all. Wala. Absent yung salitang all. Pero dito sa 1987 Constitution, meron na pong nilagay ang framers of the Constitution ng salitang all. Kaya magkaiba po, no? Bakit nilagyan ng all? Kasi gustong i-emphasize ng framers of the 1987 Constitution that it will be the composition of all members, no? So ito, in particular, Section 16, Article 6 of the 1987 Philippine Constitution, nakalagay, the Senate shall elect its President and the House of Representatives, its Speaker, by a majority vote of all
its respective members. Each house shall choose such other officers as it may deem necessary. So, majority vote of all, 1987 Constitution yan, as compared to Section 10, Article 6 of the 1935 Constitution na nakasaad na the Senate shall elect its President and the House of Representatives its Speaker. Each House shall choose such other officers as may be required. Absent yung salitang all sa 1935 Constitution. So, clearly, yung basihan ng previous decision ng Korte Suprema ay magkaibang wordings at sa dalawang constitution na yun. So, iiba yung dating. Yung isa, yung 87, in-emphasize na dapat lahat ng miyembro. Sino ba yung present members sa ngayon? Senator Bato and Senator Jinggoy are still members of the Senate. Hindi naman sila natatanggal. Hindi naman sila patay. Hindi naman sila nag-resign. So they're still members of the Senate. They should be counted. Even if, let's say yung argument, hindi sila makakaboto kasi si Senator Bato cannot be found, while si Senator Jinggoy nakakulong. But it does not mean na hindi na sila senador. There must be a process done kung sa tingin nila ng two-thirds ng mga senador na may kasalanan si Senator Bato at Senator Jinggoy, di alisin nila through an ethics complaint, and it would need two-thirds votes also. But until such action becomes final, the two of them are still senators of the Republic, whether we like them or not. Opo. Yung mga supporters po ng mga Duterte, particular na po ng Vice Presidente, ay nababahala dahil possible na magamit po itong tinatawag na voting formula ng Gatchalian Block attorney sa impeachment issue naman. Naisip ko rin yun, pag hinayaan ng ibang senador at i-recognize yung pagbilang ng grupo ni Senator Gatchalian sa number of senators required, anong makakapigil sa kanila sa impeachment court later on na sasabihin nila, for example, hindi makaboto si Senator Bato, hindi makaboto si Senator Jinggoy, hindi makaboto si Senator Bongo dahil kukunin ng ICC, hindi makaboto si Senator Escudero dahil huhulihin, hindi makaboto si Senator Villanueva dahil huhulihin, hindi makaboto si Senator Mark Villar dahil huhulihin, ubos yung mga senador na kilalang kaalyado ni Senator Alan Cayetano dahil may mga kaso sila, whether sa ICC o sa lokal na korte. So, makakaapekto yan sa bilangan ng two-thirds votes para sa impeachment court. So that's why it is an issue, a very important issue that can only be answered by the Supreme Court. At kung sa paniwala ni na Senator Gatchalian na tama yung kanilang interpretasyon, di sila yung maghain ng challenge sa Korte Suprema kasi sila yung naiiba sa logical and plain and clear definition ng what is a majority vote required for the election of a Senate President and the majority votes required for an impeachment na nakasaad sa Constitution. So, sila yung exception to the rule, yung opinion ni na Senator Gatchalian, kaya sila yung dapat maghain ng question sa Korte Suprema. Bukod nga sa banta o possibility na mabago po yung voting formula, kasi nga pwede po silang maghain, tama ba attorney, ng isang resolusyon na amyendahan po yung kanilang rules,
yung impeachment court rules dyan po sa Senado? Ito yung dapat nating ah, i-analyze. Parang nag-attempt na sila na baguhin yung impeachment rules. At that time, nung sinabi nila yon, were the senators present na 12 already constituted as an impeachment court, or they were acting only as senators under the Senate rules. Magkaiba po ang personalidad ng Senado sa impeachment court. So, you can only change the rules of the impeachment court if you're already an impeachment court. Yan po yung aking paniwala. Kasi magkaiba po ng personalidad yung dala ng mga senador. Bilang senador, they are there to promulgate laws. Bilang miyembro naman ng impeachment court, they are there as judges on whether or not the respondent public official, na impeachable public official, should be impeached or not. So, yan rin yung isang bagay na dapat reviewin natin lahat. Opo, lalo na si Senator Mig Zubiri ay may resolution po na doon po sa issue kung sino po ang dapat maging presiding officer o mamuno nga sa impeachment court. May resolution po siya na hindi ko alam kung namomonitor po ninyo, attorney, na po pwede pong mag-presiding officer doon sa kanyang resolution, yung suggestion niya o yung panukala niya, po pwede maging presiding officer kahit sino mang mga senador na magkakaroon po ng majority vote para po sa pagiging presiding officer, attorney. Anong masasabi po ninyo doon? Ang isang resolution ay remains a resolution and will not become the rule. First, there should be a quorum. Second, we have to understand na yung nagdidesisyon ba Senado or impeachment court, kasi it affects the impeachment proceeding. So, then third is if the majority of the quorum will vote for the changing of the rules. So, at that time, itanong natin, nung naghain ng resolution example, si Senator Zubiri, meron bang quorum o 12 lang sila? Kung 12 lang sila, there still remains a constitutional question na they have not reached the quorum. So lahat ng kanilang sasabihin dyan ay hindi dapat paniwalaan dahil nga yung kalahati ng mga senador ay hindi pumapayag. Yung pangalawa, at the time na ginawa iyon, were they deciding as a senator or as impeachment court judges? So, at pangatlo, there should be a majority of those composing the quorum na pumapayag sa kanyang resolution. So, yan yung tatlong katanungan na dapat sagutin ni Senator Zubiri. So, sa unang tanong pa lang, is there a quorum? Nahati na nga yung Senado sa interpretasyon dyan at wala pa namang desisyon ang Korte Suprema sa particular na kaso na yan. Dahil yung Avellino versus Cuenco na kaso, magkaibang sirkumstansya at ibang konstitusyon ang may jurisdiksyon ng panahong yon. Opo, bago ko ipasa kay partner attorney, kung sakali mang matutuloy yung special session nga dyan sa Senado at considering yung kasalukuyang bilang ng Cayetano Block at ito nga Gatchalian Block, kung magkakaroon po ng yung palitan ng liderato ulit, possible ho ba? May magkakaroon po ng magiging posible ho ba yun? Gaya ninyo, ako'y wala ring alam kung ano yung pinal na bilang. Pero let's say yung alliances ay pareho sa ngayon. So
pag special session, required silang pumasok. Magkakaroon na ng quorum pag more than 12 na yung nandyan na senador. Let it try, may dumalo na isa, no? So 13, o di may quorum na, o di magdidesisyon na kung merong ihahaing resolusyon at magiging legal na ang pagpapalit ng opisyal ng Senado. So until such time, yung dating pagpapalit questionable. Pero kung meron ng quorum sa future session, especially hiningi ng presidente ng special session, hindi naman natin dapat pigilan yung nakasaad sa Senate rules at sa saligang batas. Kasi nasa demokrasya tayo, kahit tama o mali, yung mananaig yung nakakarami. Yun nga lang, pwede rin nating sabihin na merong tyranny of the majority. At pwede rin namang questionin yon kung may mga ginawa sila, yung majority, na labag sa saligang batas, pwede ring pumasok ang Korte Suprema kung merong magque-question ito sa Korte bilang grave abuse of discretion. Attorney, maing aga si Admar po ito. Meron po, so sumatotal po, hindi po kayo sumasang-ayon sa isang abogado rin po na nagsasabing dapat daw hindi mangialam dito sa sigalot or sa power struggle ngayon sa Senado ang Korte Suprema. Kung titignan natin yung original case na Avellino versus Cuenco, nagsabi rin doon ang Korte Suprema na sa away ng Senado, dapat hindi sila makialam, no? Pero pag ganon yung magiging desisyon ng Korte Suprema, kung sa kaso na kinakaharap natin ngayon, magkakaroon ng political instability. So, pwede naman magbago ng isip ang Korte Suprema sa mga nakaraan nitong desisyon kasi ma-justify ito na bago na yung laman ng konstitusyon. Hindi na magkapareho yung 1935 at yung 1987. At bago rin yung komposisyon ng mga justices. So the justices can always change their mind based on the present composition of the Supreme Court. Walang sitwasyon na exactly magkapareho sa nakaraan. Sa aking personal na opinion, dapat makialam ang Korte Suprema sa bagay na nakakaapekto sa stabilidad ng politika sa ating bansa. Kasi pag hindi sila makialam, patuloy yung away, patuloy yung pagmamagalingan ng mga different factions. And that's not what the country needs. Kasi kasama naman sa trabaho ng Supreme Court na makialam kung sa tingin nila yung isang issue ay merong nakaapektong abuso galing sa mga opisyal ng gobyerno. Opo, kamakailan lang po, meron na pong lumapit no, na isang high school teacher sa Korte Suprema at para sa kanya, nais niya na ideklara na naayon sa konstitusyon o legal ito nga pong pagkakabuo ng paksyon ni Senator Win Gatchalian. Batay po ba sa karanasan po, attorney, dito sa mga ganitong kaso, maaari bang maging mas malawak yung magiging desisyon ng Korte Suprema ukol nga po dito sa mga isyong kinakaharap ngayon, attorney, or magbabase lang siya doon sa prayer mismo ng petitioner? Magbabase siya sa facts of the case at sa isyong inahaharap sa kanya. May mga tinatawag rin tayong obiter dictum kung saan magbibigay lang siya ng opinion sa mga ibang issue na hindi kasama sa prayer. Pero yung obiter dictum niya, parang magpapahiwatig ng sentimiento ng korte para malaman ng buong bayan anong sentimiento ng Korte Suprema. So,
na ano ko rin yan, na napansin ko rin yan yung sinabi mong balita na merong teacher na naghain ng petisyon. So, whether we agree or not sa teacher na yan, pagkakataon na yan ng Korte Suprema na mahimasok, no, sa isyung liderato sa Senado, especially on issues of quorum. It is a simple mathematics, but because nagmamagaling ang lahat, ang marami, katulad rin natin, nagmamagaling tayo sa bagay na yan, ang pagbigay lang ng pinal na linaw, whether we agree with the Supreme Court or not, is the Supreme Court. So, ako ay naniniwala na yan lang ang paraan para matapos na kaagad ang isang issue na nagdi-divide sa ating bansa. At uulitin ko, isang issue na nagdi-divide sa bansa natin yung application ng ICC warrant. So just imagine, hinahanap ngayon si Senator Bato, what if magkaroon ng encounter? What if may masamang nangyari kay Senator Bato? What if may masamang nangyari rin sa mga arresting officers? Di ba pwede itong iwasan kung magdesisyon ang Korte Suprema? Yan yung sinasabi kong on national issues na which divides the nation, sana mag-referee na ang ating Supreme Court. Opo, dalawang faction po ito at kapwa sila nag-claim na sila po ang legal. So, hindi naman po pwedeng yung dalawa ay legal. Meron talagang illegal. Nakikita nyo naman po ba na halimbawa mapatunayan po na may isa dito na illegal, pwedeng makasuhan? Si Undersecretary Claire Castro, meron siyang sinabi na pwede daw kasuhan ng usurpation daw itong kampo ni Cayetano. Ano po ang maaring kakaharapin ng illegal na grupo po sakali man po, attorney? Sa aking personal na opinion, walang makakapigil sa kahit sino, no, na mag-file ng kaso na criminal o even a corruption case against both groups, no, members of the both groups. But ako'y naniniwala rin na dahil nga merong legal na question, pag ito'y dumating na sa korte, gaya sa Sandigan Bayan o sa RTC at maiakyat sa Korte Suprema, sa aking tingin sa isyong criminal aspect ng kaso or even administrative aspect, sa aking tingin ay maaabsuelto. Bakit? Dahil in good faith naman yung dalawang grupo, no? In good faith. For as long they will not turn violent, no? Na hindi magkasakitan. Kasi kung talagang paniwala ng grupo ni Senator Gatchalian na tama sila, it is their legal stand. It is also the right as senators. Gaya rin ng paniwala ng grupo ni Senator Cayetano na tama rin sila. At yan yung legal stand nila. Yung magiging problema is kung magkaroon ng desisyon ang Korte Suprema na pinal at hindi pa rin makinig ang natalong grupo. Pag nangyari yon, they will now be right, no, for a conviction na talagang may ginawa silang criminal o administratively liable sila kasi mawawala yung good faith na tinatawag. But as of now, walang makakapigil sa any complainant to file a case against both factions or against each other. At the level of the ombudsman, na hindi naman conviction yung ebidensyang hinahanap, baka magdesisyon yung ombudsman base sa kakampihan nitong opinion. Lalo na
wala pang desisyon ng Korte Suprema at opinion rin ng Ombudsman yung kanyang iniisip. But for the purpose of convicting them, I believe na hindi yan uubra sa huli. At Pero, opo. they will get acquitted. Pero attorney, nakikita niyo po ba na tama yung ginawa ng Malacanang na may pinanigan na agad sa kabila po ng meron pang debate talaga doon sa proseso po dito? Lagi pa naman nilang sinasabi na wala daw kumbaga may separation na diyan, pero dito sa kanilang pahayag na parang pinapanigan at kinikilala nila itong kay vocal sila na sinasabing kinikilala nila itong kay Gatchalian na paksyon. Nakikita niyo po ba na tama yon or naging neutral na lang dito ang Malacanang? Nasa larangan tayo ng politika, siyempre kampihan yan, no? Kahit kung baliktarin man natin ang sitwasyon nung panahon ni former President Duterte, kung merong away rin sa Congress, sa House at sa Senate, ang presidente pwedeng kumampi sa isang faksyon. So, nasa larangan tayo ng politika eh. So, expected yan na may kakampihan sila na kanilang sa tingin natin ikakampi nila, no? But the thing that will give political stability ay ang ating Korte Suprema. Yun yung ini-emphasize ko. So, understandable if let's say yung nasa Malacanang ay kakampi niya yung Senator Cayetano, expected they will also give that opinion dahil nasa politika tayo. Opo, lagi nilang sinasabi, huli na lang po, lagi nilang sinasabi na dapat daw bilisan, i-priority itong impeachment po laban kay Vice President Sara Duterte. Do you think mas lalong magpapabagal ito dahil kapwa nag-claim na sila po yung lehitimong impeachment court, attorney? Sa tingin ko matatapos rin ito once the special session is held, na mapipilitan lahat ng senador na papasok. So, yung intensyon na hindi voluntaryong bumitaw, yung grupo ni na Senator Cayetano, at sinasabi nila na sundin lang ang rules, ay dahil gusto lang nila na magkaroon ng umpisa yung Blue Ribbon Committee meeting, no? Na mailabas yung matagal ng inaantay ng mga testimonya ng witnesses, kasama na yung 18 soldiers, no, na bodyguards ni Saldico. So, nangyari na yun, whether or not maitutuloy ang investigasyon under sa liderato ni Senator Cayetano or itutuloy rin ng yung Blue Ribbon Committee sa liderato ni Senator Gatchalian, malalaman natin sa mga darating na araw. Pero sa tingin ko hindi na ito magtatagal. There will be a forum and there will be a votation. Unless magkaroon ng mga lipatan, no, ng grupo. For now, it is what it is, but hindi forever na mag-a-absent yung dalawang paksyon pag may meeting yung isa. Especially may special session na hiningi yung presidente. Alright. Attorney, siguro yung huling mensahe para sa lahat ng ating mga kababayan na nanonood po at nakikinig sa mga oras na ito. Lahat po nangyayari ngayon sa ating bansa ay nagpapakita na yung demokrasya ay nagpa-function, but at the same time, very unstable tayo ngayon, lalo na pag patas, no, ang bilangan ng magkabilang panig. At yan po ay nakita natin sa Senado. At nakakatakot rin na pag may pinapanigan ang ating gobyerno ay may kinakaharap na mga kaso. So yung aking unsolicited advice sa lahat, maging maingat sa pahayag
para hindi magkakaso ng libelo, cyber libel, at maging maingat rin sa sinasabi ring pagbabago na para hindi rin kayo makasuhan ng inciting to sedition, no? Ang demokrasya natin ay natatapos tuwing may eleksyon. Kung may kinakampihan man tayong mga personalidad na gusto nating maging presidente, magpalakas tayo at darating rin yung araw na yung boses natin ay maririnig. Whether we agree or not, majority wins. Huwag lang magdayaan sa eleksyon. Then, tahimik tayong lahat. Sana po sa darating na 2028, yung hinahanap natin na pagbabago at kaunlaran ay mangyayari at sana po walang daya ang eleksyon. Mabuhay po ang Pilipinas. Maraming salamat, Attorney, sa inyong pong oras. Good morning po sa inyo.